SSS 2024 contributions. Kasi 'di ba bagong taon na po. Nako, meron bang bagong contribution table? So titingnan natin 'yan, ano? So itong SSS contribution natin, titingnan natin yung ating contribution rate, ano yung employer and employee share. Titingnan din natin ano yung estimated pension natin for employees, self-employed, and voluntary members ng SSS. Itong 2024 SSS contribution natin, ang minimum natin na contribution per month ay nasa 570 pesos ngayong 2024 at ang pinaka-maximum po ay 4,230 per month. Kapag tayo po ay employee, mayroon pong share tayo dyan, no? Hindi natin binabayaran yung buo. I think about 66.67% ay binabayaran ng ating employer. Ang employee share po ay 33%. So 180 pesos to 1,350 ang makakaltas sa sweldo natin for SSS. Para sa mga employers naman, sila ay magbabayad ng 380 to 2,850 pesos. Okay? So yung ating SSS contribution po ay may batas kasi yan na nagsasabi na from 2019, itataas natin yung monthly salary credit natin. So for 2023 and 2024, ang minimum monthly salary credit po natin ay 4,000 at ang maximum po ay 30,000. For 2025, it will increase to 5,000 pesos at ang maximum naman ay 35,000 pesos. So ano yung magiging epekto po niyan? Ang magiging share in contribution natin, in total ngayon, for 2024 ay 14%, of which 9.5% galing sa employer at yung mas maliit na bahagi ay galing kay employee. Pero kapag tayo po ay self-employed or voluntary, nako, wala pong counterpart yan, no? Yung buo na 14% yung babayaran natin. Pagka next year, 10% na yung isa-shoulder ng employer at saka yung sa employee ay 5%. Di ba suot ko talaga siya, ang laki, tatanggalin ko na, masakit sa kamay. So, yun. Yung 14%, that is 570 to 4,230 na amount of contribution for 2025, which is next year, 15% yan, that's 760 pesos to 5,280 pesos. Yan po yung minimum and maximum. So tingnan natin, kapag may 20,000 pesos ka na monthly salary, magkano yung i-expect mo na pension? O, tingnan natin ha, kung magkano. So, yung sa SSS contribution natin, kung kumikita tayo ng 20,000 pesos per month, ang required monthly contribution natin ay nasa 2,800 pesos. Kung tayo ay employed, 1,900 yung kakaltasin sa sweldo natin, 1,900 yung i-contribute ng employer. So anong ibig sabihin yan? Yung 20,000 pesos mo na sweldo, minus 900 pesos lang. Kasi yung 1,900, separate yan na babayaran ng employer. Hindi yan manggagaling sa iyo. Kaya maganda kapag tayo ay empleyado kasi may employer counterpart at yun po ay mas malaki. Magbayad tayo ng at least 120 months na contribution para tayo ay makapag-qualify doon sa monthly pension when we reach the retirement age of 60. So sa mga employees po, kapag dito sa 20,000 pesos, no, so 900 pesos times 120 months, ang total na mai-contribute natin dyan is 108,000 pesos kapag tayo ay empleyado. Kapag tayo naman ay self-employed or voluntary, yung buo kasi na 2,800 pesos ang kailangan nating bayaran dyan. So 2,800 times 120, that will give us 336,000 pesos. Yan yung babayaran natin in 120 months or 10 years. O hindi naman yan biglaan ha, unti-unti lang po yan. Okay? So, kung titignan natin, yung SSS pension nung 20,000 pesos naghulog for 10 years, 9,000 yung kanyang magiging expected na monthly pension upon reaching the age of 60. Ang annual SSS pension niya ay 108,000 pesos. So that's 9,000 times 12, 108,000 yan. Kapag nabuhay siya, so nag-retire siyang 60, nabuhay siya for the next 10 years, namatay na siya at 70. So 10 years siya na
pension. Pero sana mas matagal pa, mas okay, no? So kung 10 years yan, so yung 108,000 times 10 will give us 1,080,000 pesos. Makikita natin, sulit ba yung SSS pension na yan? No? Ano yung ating return on investment? So kapag tayo po ay empleyado, sabi natin kanina, ang total contribution natin with our 20,000 pesos na salary every month ay 108,000 pesos yung kanyang mababayaran. I-divide natin yan by the annual pension na 108,000, ang return on investment natin ay 1 year. So ibig sabihin, yung kinontribute natin na 108,000, kapag tayo ay nag-retire na, within 1 year, mababawi na natin yung 108,000 na yan. On the second year, kita na po natin yung mga yan na makukuha natin. Kapag tayo po ay self-employed or voluntary, dahil shoulder natin lahat yung contribution, which is 336,000 pesos, i-divide natin yan by our annual pension of 108,000. So ang ROI natin is longer, 3.11 years. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi ito masama. Actually, napakagandang rate of return po nito, no? Na sa ano natin, sa SSS. Sa totoo lang, wala pa akong nakitang pribadong pension product na tatalo sa SSS return on investment. Okay. E paano naman kung 10,000 pesos yung kinikita, no? So kung 10 years ang pension mo, So 10 years yung na nagre-receive ng pension, no? Yung 108,000. So 1,080,000 yan. I-minus natin yung ibinayad mo na 10 years na contribution mo, which is 108,000. Yung kinita mo for that 10 years ay 972,000 pesos. Imagine mo naman yan. 108,000 lang yung inilagay mo, pero nag-generate siya ng 972,000 pesos in a span of 10 years. Kung ikaw ay self-employed or voluntary, so 1,080,000 pesos minus 336,000 pesos na 10-year contribution mo, ang kinita ng pera mo ay 744,000 pesos. Okay? So, yun. Kapag naman ang pension mo ay, kapag ang salary mo ay, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.